Sa halip na magharap ng panibagong testigo, tinalakay sa impeachment court ang mga mosyon at oral arguments ng magkabilang panig, kaugnay ng mga hinihiling na sabina sa bank records, Bureau of Internal Revenue records at Anti-Money Laundering Council records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Mance Carpio. Nauna nang inihayag ng House Prosecution na hindi na nito ihaharap bilang mga saksi sina Chief of Staff Zuleika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello dahil ayon sa kanila, naging sapat na ang mga naunang testimonya at dokumentong naiharap upang patunayan ang kanilang punto sa ilalim ng Article 4 ng impeachment complaint. Ayon sa prosecution, inamin na rin ng depensa na naganap ang online press conference noong November 23, 2024 at ginamit pa ang parehong video sa kanilang presentasyon, kaya hindi na umano kinakailangan ang karagdagang pagpapatunay sa naturang recording. Sa kabilang panig, mariing tinutulan ng defense team ang kahilingan ng prosecution na makuha ang bank records, tax record at AMLAC documents ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa. Pagigiit pa ng kampo ni VP Sara, nalabag umano ito sa mga umiiral na batas sa bank secrecy, tax confidentiality, Anti-Money Laundering Act at sa karapatan sa due process at privacy, lalo na sa mga record na hindi saklaw ng kanyang panunungkulan bilang Vice President. Binigyan din pa ng defense team na may hiwalay na legal na personalidad ang asawa ni VP Sara at hindi umano maaaring isama ang mga record nito nang walang sapat na batayan sa batas. Samantala, inaasahang magpapasya ang impeachment court kung pagbibigyan ng kahilingan ng prosecution sa pagpapalabas ng mga subpoena habang nagpapatuloy ang pagtalakay sa Article 4 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa umano'y grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.